Good morning, good afternoon, or good evening. Itong hapon man ang tempong alitahan. Ito ng Luntian na Gama. At nandito tayo sa St. Anthony Retreat Center, Calihe Street, Honolulu, Hawaii. At ngayon ay April 10 dito sa lugar na ito. At ano po, April 11 nandiyan sa inyo. So, technically, naligaw na tayo ng bilang at hindi ko na alam kung ano ang araw natin. But then, ilang araw talaga, isang buwan na lang, birthday ko na, no? 30 days. But anyway, let us continue. Sa araw na ito kasi, 4:30 ng maaga, nagising ako ng 3:30. Natulog ako ng 9, and then parang kahit 5 hours lang, buo ng energy ko. But then, sinabihan ako na merong bagyo, at yun nga, may bagyo ngayon. Malakas lang ang hangin, pero walang ulan. Pero ang nakakatuwa dito sa Hawaii, may mga warning signal sila at mga babala na kailangan lumikas dahil kasi nga isla po ito, at at may mga evacuation center. At yung mga tao naman naghahanda tulad ng mag-charge ng phone kasi nga magkakaroon ng power interruption, tapos ang opisina ng gobyerno ay sarado. But then, I've been warned at pinaghanda tayo, kaya yun. But then, parang ako feeling ko, parang wala namang ganun ka-threat. Siguro kasi sanay na rin tayo sa bagyo at tayo, nagsisimula lang kumilos 'pag nandiyan na yung baha, 'no. But then, itong mga tao dito, talagang iniiwasan nila ang casualties kaya naghahanda sila ng mas maayos. This day, ano bang gagawin natin? Ngayon kasing araw na 'to, Biyernes, dito sa Hawaii, maghahanda mag-o-observe lang ang trabaho ko is mag-observe lang ngayon, 'no. Obserbahan natin yung ating mga candidate, hilot ng law candidate na mag-perform, na mag-demonstration, na magturo among each other. At aside from observation, siyempre, magbibigay tayo ng grades kung paano sila nag-perform. At talagang required na magbigay ng grades ng pass or fail. No? Yun yung style nila dito. Pero sa atin kasi, nasanay tayo sa TESDA. Salamat sa TESDA dahil yun yung aking na-adapt na sistema na competent or not yet competent. So, nakita ko yung pagiging abala ng mga estudyante, nagpe-prepare sila, nagre-review sila, gumagawa sila ng mga handout nila at mga modules nila for presentation ng kanilang task. No? Kasi kung papasa sila ngayon, they will move forward para magturo, mag-mentor sa ating mga level 1 na darating sa April 11. So, bukas na pala yun, no? Kasi April 10 ngayon. So, April 11, magsisimula sila ng kanilang training. So, it will be a new day for everyone. Ito yung last day nila at hindi ko alam kung ano ang mangyayari. But then, samahan niyo ako buong maghapon. Ayan na mga kalay, oras natin ay 9:20 at nandito tayo sa isang sulok ng ating classroom at andito na yung ating first presenter na estudyante. Nagpe-prepare na siya ng kanyang mga visual aids para sa kanyang presentation, a graded presentation. So ito ay i-grade namin siya kung siya ay pasado o bagsak or competent or not yet competent ayon sa ating tradition sa TESDA. Although hindi na ako taga-TESDA, but we are going to adapt that para hindi naman masyadong pangit pakinggan na bagsak, no? At pag sila ay pumasa, ibig sabihin they are going to move forward na mag-a-assist sa amin sa level 1 training na magsisimula bukas. Sila kasi ay mga hilot tanglaw at magiging mentor. So napakaganda ng sistemang ating nabuo dito sa Hawaii. Ito yung magiging standard na pwede nating i-adapt din sa iba't ibang panig ng mundo. So samahan niyo po ako. So imagine, with the Polaroid picture, you take the film, right, and it's just blank. You put it in the camera, you snap the picture, and then over time, the picture comes up, right? So the same with us. We take a blank piece of paper, we do the process, we wave it over the flame, and then the pictures come up, right? So that is kind of how Taoist works, but ours is more in a divination way. So how Taoist works? When you're working in Taoist with your clients, you're calling in your divine
to divine ancestors, whoever you prefer, and asking for divine guidance in that session. It was a great idea. Keep on that, writing the name. Everybody just please round of applause. Next. First time makalay. Tayo ay nasa panel So, at ating ginigridan ang mga estudyante. So mamaya pa tayo pwede masintong maingay. so next person can go up and reset. We'll take another. Ayun, hapon at nandito tayo sa loob ng classroom. Kung makikita natin, andito na yung mga klase natin, no? And Nikki is about to start to perform or to present. So, tingnan natin mamaya. You're full-blown sick in bed, you can't do anything, and you feel like you're dying. I had that experience a couple of times. The first one was in 2004. I just came back from 3 years of Japan, working there as well as living there. And at the time, I was still looking for a job. I didn't have any health insurance. I did get sick with a cold and flu, but it wouldn't get better after taking regular over-the-counter medication. My mom got worried and she said, go see the doctor. I said, no, I don't want to. So she made salabat tea, ginger tea, to boost my immunity. I was still getting sick. At that time, I had a very heavy cough, a wet cough, and I was coughing up phlegm. I was having a high fever. And she said, go to the doctor. I said, no. So she started washing me, not washing me, but doing punas on me with vinegar and water. And then my fever still didn't break. And for the last time, she said, go to the doctor, I'll pay for you. And because I was so stubborn and I didn't want her to pay so much for my medical bill, I said no. So she walked out, came back after an hour or so with a bag of herbs. But lesson learned. So let's get into perimenopause. What is it? So we're gonna talk about why you need to know this. So how many of you know a mom, a sister, a cousin, friend, colleague, someone born with ovaries? Okay. So knowing this information, well, first of all, perimenopause and menopause, women's health in general, is a very limited study practice. Ayan mga kalay, tapos na ang presentation ng ating mga hilot tangbaw at nagbibigay na kami ng feedback para sa kanila. So tapos na ako, pasensya naman, hindi ko pwedeng i-videohan yung aking presentation or feedback. But then, ang ngayon ay nag-feedback ay si Mother C at Benji. Si Sonny, ayan, kasama ko. Pero hindi pa tayo tapos. So, babay muna. Ayan na mga kalay, tapos na ang ating lesson ngayon. So, ang problema ko ngayon ay paano tumawid. So, kanina talaga, natatawa ako dahil kasi nag-yosi ako. Katulad ngayon, tumatakbo tayo. Hiwa-hiwala yung ulan, galit-galit siya. So, pwede tayo makaiwas. Pero pagdating kasi dyan sa Pilipinas, di ba, nasanay kayo sa ulan sa Pilipinas, nabugso, talagang magsama-sama sila at talagang mababasa ka na parang buhos. But here, kanina pa, parang ganito lang, patak-patak lang ang ulan, ay bumabagyo ngayon daw dito. But then, thankful pa rin tayo dahil kasi nakakalabas-labas tayo at di na nangailangan ng parang konting basa lang, but then basa pa rin. So, papasok na ako sa bahay, papahinga muna at awan ko kung bukas ako ng maglalaba o ngayon. So, tingnan lang natin. Ayan mga kalahi, nakalimutan ko na kung anong oras, 8:03 na ng gabi at nandito na tayo sa ating cottage, sa St. Michael Cottage, sa may St. Anthony Retreat Center, Cadiz Street, Honolulu, Hawaii, United States of America.
So, ang nangyari, buong maghapon, yung Hilot Tanglaw students natin, they presented a lesson at grinida natin sila. At nagkaroon din sila ng evaluation at feedback. Kumbaga, tinitingnan natin kung sino ang worthy to continue na mag-lead as mentor sa mga student ng level 1. And then after that, no, medyo meron mga drama and everything dahil akala nila tapos na ang pagtuturo natin. Pero ang hindi nila alam na ang pagtuturo natin sa kanila ay magtutuloy-tuloy hanggang 19. Sabay-sabay silang gagraduate, no? Pero ang hinahanap nila is breakout na magkakaroon ng breakout room. But then, hindi pwede kasi magkaroon sila ng separate class or separate room dahil kasi they will involve themselves on being a mentor sa mga level 1. So, yun ang hinahanap nila. But then, the program is, since they are already hilot binabaylan, magsa-study sila. Binigyan ko sila ng manual to read, pero sila ang mas unang papasok. No? Magkakaroon sila ng mas maaga silang papasok para makausap ko at doon magbibigay ng instruction. At yun din, sila rin ang huling lalabas ng klase, no? Or mas late sila. Kung matatapos ng alas 5 ang level 1, so ibig sabihin, mga 7 o'clock sila matatapos. Dahil kasi, magfi-feedback pa tayo at magbibigay pa tayo ng mga pointers. So, ganun ang lessons ng Hilot Tanglaw natin, no? Pero kasi iniisip nila talagang komportable sila. But no, hindi pwede maging komportable dahil kasi they are training themselves to become a mentor. Kaya dapat nilang maranasan ano yung mga sufferings na ginagawa ng isang mentor. But then, ito na po yung huling oras natin. Kaya magpapaalam na po muna ako sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan niyo po ang topic ko ngayon, ang pinag-presenta natin, give me a thumbs up. And then, kung bago lang po kayo nakapanood sa akin, baka gusto niyo mag-subscribe, just hit the subscribe button at yung bell para ma-notify kayo sa bawat upload na ating sinasagawa. So hanggang sa muli, ako ang Apo Adman ng Templong Antonio ng Lumpiang Agama at nandito tayo sa Honolulu, Hawaii at nagsasabing mayari na pag-asatin. Paalam!